Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tang with evidence. Nako mga kabibig, bigo na naman ang mga Tulfonatics para pabagsakin si VP Sara Duterte. Oo, may ginawa silang mga kadramahan ba? Pinapakalat nila ang fake news na meron daw manifesto ang PMA? Talaga? Nako. Meron daw draft manifesto na nag-circulate ngayon sa PMA chat group. At itong manifesto na ito, draft pa lang ito ha, sa PMA chat group, ay tungkol ito sa pag-condemn ni VP Sara Duterte na very quiet on South China Sea issue. Yon ang gustong ipapalabas nila. Kasi di ba si Tulfo may manifesto sa AFP, mga kasandaluhan? Dito naman gumagawa sila ng ingay. Meron ng draft manifesto sa PMA na kailangan daw ikondina si VP Sara Duterte kasi silent daw. No comments sa South China Sea. Sa South China Sea? Talaga ba? No comment, hindi nyo lang naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni VP Sara Duterte. Ang sabi niya, no comment na siya. It means, ayaw na niyang palawakin kung ano ang nasabi ni Paulo Duterte. Yun na yun. Period. Tama na iyon. Ano ba bang gusto niyong comment kay VP Sara Duterte? Gusto niyo bang tumambling siya? Pumunta siya sa West Philippine Sea, sa South China Sea? Ha? E yung mga dadak dyan sa Senado? Yung si Risa Hontiveros, dadak na dadak. Si Anak Bayan Party List, sino ba yan? O ito pang si Franz Castro, dadak ng dadak. Kasi daw ganito, ganyan, dapat mag-comment daw si Sara Duterte. Kung gusto niyo mag-comment, kayo na mag-comment. Oy, huwag kayo mag-angin-angin. Sa Bisay pa ba, ayaw angin na si VP Sara Duterte. Kaya peaceful yung kinabuhi, isip DepEd Secretary. Ito pa, the manifesto came out after the Tulfo manifesto came out. Oy, what is the meaning of this? Is this really a drama, my Tommy? My Tommy, my Tulfo? Are you looking at me? Is this my Tommy? Diba? This manifesto came out daw di umano after the Tulfo manifesto came out. The one condemning how Tulfo berated a soldier in his show. Seems like no one is signing the manifesto against VP Sara. Oh, my Tommy, my Tulfo, no one is signing the manifesto. Ito ay post ni Sasrugan Dusasot. And knowing Sasrugan Dusasot, alam nyo na, mga reliable sources. At meron talagang nagwi-whisper sa ears ni Sasrugan Dusasot na meron mga ganito, ganyan, my Tommy. O, di pa? At ito ang mga komento ng ating mga netizen. Ito na ha. Antonio Contreras said that the silence of VP Sara about the West Philippine issue means yes. Ay nako, Antonio Contreras, yun lang yung ano mo, yung naramdaman mo lang yan. 'Di ba? Nagsabi na nga no comment, yes pa. The silence, ito ang sagot na isang netizen. The silence of Bongit about Polvoron issue means yes to Antonio Contreras. Can we hear from Contreras what his opinion about this? Oh, ganon. Ito pa. Tatay lang niya nagmalasakit sa mga sundalo at pulis. Inayos ang sweldo, pabahay, intelligence, mga equipment, weapon, vehicle, ship at chopper na gagamitin in preserving security and order. Inuna sila para ipaalam na importante ang buhay nila sa bansa. Baka hindi alam ng gumagawa niyan kay Sara. Baka hindi nila alam kung ano ang malaking naitulong ni Pangulong Duterte sa mga sundalo, pulis. Oh. May tame.
A clear demolition job daw ito para kay VP Sara Duterte. Tambi, ikaw ba ang nasa likod nito? Or baka ikaw li Satanas? Kahit anong paninira ang gawin nyo kay VP Sara, sayang lang. Walang ka-effort. Ito pa ang reply ng ilang netizen. I think this is the best time for Sara to draw the line. Bugbog sarado na ang bansa sa mga kawalang hiyaan na mga VVM. VVM. A draft letter without signature is just a trash paper. Period. Ay. Bakit ba tinitira nila si VP? Hindi naman siya ang chief architect ng foreign policy ng bansa. Lahat ng sinasabi o sasabihin niya, hindi magiging opisyal kasi hindi naman siya ang presidente. Sino ba ang presidente? Ay, nanood ng concert. Kasama na kayang magandang asawa kasi wala silang time mag-date. Nagbiyahe na nga papuntang Amerika. Oh! Talaga? May BBM? Nagpunta na ng Amerika, hindi mo yan alang kabibig. Ay, nako. But before siya pumunta ng Amerika, of course, may pasabog siyang may pasabog siya para sa sa West Philippine Sea, sa issue ng West Philippine Sea about ng ni Pangulong Duterte. Nakita niyo na ba ang video? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kung ang sinasabi sa agreement na yan ay kailangan tayong magpermiso sa isang bansa para gumalaw sa ating teritoryo, ay mahirap sigurong sundan ng ganyang klaseng agreement. Iba din si Pangulong Duterte, Bongbong Marcos, no? Alam nyo, ang naramdaman ko obserbasyon ko lang ito. Every papunta siya sa ibang bansa ba, doon siya magpapa-interview. Doon siya hihirit ng mga comments, doon siya hihirit ng mga kanyang opinion, or kung ano ay masasabi sa mga issue. Diba? Every papunta, palabas sa bansa. Hindi nyo na napansin, 'di ba? Parang paglabas niya sa bansa ba, make sure may pag-uusapan ang Pilipinas na kanyang isinabi para mag-trending siya. Hoy, reaction ko lang yung may tame. So yun mga kabibig, ano ang iyong komento tungkol dito na hindi successful? Pasensya na yung mga draft manifesto ng PMA daw kuno para ikondina si VP Sara Duterte tungkol sa kanyang pagiging keep quiet sa South China Sea issue. Kayo talaga. Anong kadramahan na naman yan para sabihin nyo, ay, si Sara wala talagang kaalam-alam. Hindi kayo na mag-vice presidente. Beba may tame? So yan lang po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!